Kaligtahan. Welcome dito sa aming balit na lugar dito. At ako yung papasalamat una-una sa inyong pagdalo dito na medyo maikli yung aming paanyaya. Pero bago yan, okay ba tayo dyan? No? Mahina? Hello. 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 Narinig ko sa likuran? Ayun, okay. Una-una, magandang gabi ulit. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Kahit na medyo maikli yung notisya na binigay namin. Magandang gabi po. Ito naman, lugar ng teritoryo naman ito. Malapit sa inyo. Pero bago yan, ay nais ko pumati sa ating minamahal na dating kapitan. Kapitan Tokpol, nandun pa siya. Palakpong natin. At pinapati ko din ang ating ito ginala sa buong District 1 sapagkat napakalaki ng kanilang pamilya, lalo na doon pa sa Tambo at sa Donggalo. Andito po si Onesto De Leon. At andito din po parating ang ating minamahal na kapitana sa Barangay Donggalo, ang napakagandang Marlene Burgos. Salamat po, kapitana. Sino na nakakapunta ng Donggalo dito? Donggalo, yan. Siya po ang kapitana ng Donggalo, Burgos family. Pero katulad ni Ka-Onesto De Leon, ang kanyang pamilya ay talagang faktor. Middle name niya ay faktor rin ang maiden name niya. Si Kapitana Marlene Factor Burgos. At pasalamatan si John Santos, at dito po si John Santos. At nandun sa likuran, ang aking anak, ang #1 councilor, hindi lang po ng 2nd District, nagriit ng buong Parañaque. Walang iba kundi si Rico Goles. Bisita nyo dito sa District 1. Ngayon po, kaya ako ay nandito at kaya ako ay nag-anyaya sa inyo para magkaroon ng konting salo-salo dito sa Macdo, sa may Kabiasna. Upang ako naman ay kakilala nyo na, no? Lalo na yung hindi masyadong bata dito. Pero kahit na bata, natutuwa ko, pag may naglalakad, binabati nila ako ng pangalan. Oy, si Goles! Sabi nila, nakakatuwa po. At ang isa sa mga patunay dyan, itong litrato na ito. Itong litrato nito ay kinuha doon sa Lim Compound. Lim Compound yan. Lim Compound. Yung mga batang sunod na sunod. At ang pinagtataka ko, Lim Compound yan. Lim Compound na. Ito, Lim Compound dito sa banda rito, pagkano mo na, ito na yung coverboard. Lim Compound yan, di ba? Coverboard, yung coverboard. Ang nakakatuwa, pinagtataka ko, kahit saan ako magpunta, maging dito sa San Dionisio, sa Donggalo, sa Tambo, sa Puyat, sa Seaside, sa eskwelahan, pag ako naglalakad, sunod yung mga bata. Sila yung cheering squad ko. Nakikita niya, meron ako YouTube niya, no? At nakakatuwa. Kaya yan po yung litrato sa Lim Compound. Isa sa mga favorite na picture ko kaya ginagamit kong pangunahing picture sa aking PowerPoint presentation. Pero alam nyo, dito ako parang pakilala. Ito ang unang picture na gusto ko ipakita sa inyo para lalo niyo ako makilala. Yan po. Yan si Roy Lugoles na ipinanganak sa isang maliit at mahirap na probinsya sa Loong Romblon. Yan, Romblon. Yan, marami dito mga kababayan natin, no? Tingnan niyo yung bahay namin doon, gawa sa kawayan. Sapagkat yung mga magulang ko, simple lamang parang public school teachers doon po sa Romblon. Kaya, from there tayo, batang probinsya. Pero noong bandang 1952, nagpasya yung mga magulang ko
na subukan ang kanilang kapalaran dito sa Metro Manila. Katulad ng marami sa inyo dito, na galing sa probinsya, galing sa Visayas, galing sa Luzon, pero nagpunta rito sa Maynila, Metro Manila, para tingnan kung ano ang kapalaran naghihintay dito. Kaya kami lumipat sa isang low-cost government housing project sa Project 3. Diyan po ako lumaki. At makikita nyo, ito yung aming lugar doon. Yan yung bahay na project na housing, no? Napakasimple, parang kahon lamang yung mga bahay ng panahon na yan. At kita nyo yung kali namin, lupa. Kaya sanay tayo sa lupa. Ito naman yung aming bakuran. Alam nyo, pag ako'y naglalakad na mabilis sa mga sulok-sulok na bakuran, maraming tataka, Congressman. Bakit hindi kayo natatakot maglakad na mabilis sa mga bakuran na maraming sampayan? Dahil sabi nila, yung mga mayayaman dahil yung mga anak mayaman, takot pumasok sa ganitong klase bakuran dahil natakot sila na baka yung leeg nila ay magilid ng mga sampayan. Pero ako, hindi yun. Sabagat yan ang bakuran namin. Noong ako'y bata at lumalaki pa. Ito yung bahay namin. Ito yung nanay ko dito. Ito yung mga sampay nila. Ito yung bakod namin na sila. Ito kapitbahay namin, duplex kasi yan eh. Isang bahay pero dalawa ang bahay. Ito naman yung lutuan. Tapos sa lutuan, meron nakapatong na planggana. Alam mo bakit yung planggana dyan? Una, para hindi liparin yung bubong. Pangalawa, para kulahan din yan. Kaya alam na alam ko po yung kanyang klaseng buhay. Yan ang Project 3. Ito naman ang litrato ko noong 1961, halos 10 taon na kami dito sa lugar. Pero mapapansin nyo, kahit na mga 10 years na kami nakatira dito, ang kalye namin ay lupa pa rin. Lupa pa rin. Kaya alam ko kung paano tumira sa ganyang klaseng lugar na pag umulan ay maputik at pag umaaraw ay maalikabok. Yan po, kabisado natin yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit talagang binigyan ko ng diin yung kalagayan ng mga kalye dito po sa Parañaque. Ito ang litrato ko namin. Class picture namin ito para makita niyo kung anong klaseng eskwelahan ng mga dinaanan ni Congressman Goles. Ito, elementary school ito, pero tingnan niyo yung building. Tapos ito, formal. Na-class picture ito, pero ang iba dyan, nakabakya, nakasinelas, tapos lupa din ang tinutugtukan namin. Hindi po semento. Ito ang Quirino High School sa Project 3 din. Diyan ako gumraduate. Gawa sa kahoy. Hindi katulad ng mga high school na nakikita natin ngayon. Parañaque National High School, sa La Huerta, nagawa sa semento. Diyan po ang eskwelahan namin. Kaya makikita nyo, nakakatuwa ang eskwelahan ito. Pag ikaw ay naglalakad doon sa second floor, naririnig ka ng mga estudyante doon sa ilalim na tumalangit-ngit yung sahig. Pagkatapos ko mag-high school, kahit na public school lamang ako, yung mga magulang ko at ako na rin, ay talagang pinilit namin na ako ay makatungtong sa pinakamagaling na eskwelahan na tinuturing noon at hanggang ngayon sa buong Pilipinas. At yan ay ang University of the Philippines. Sapagkat kung titingnan niyo ako ngayon, nakatayo ako dito, ako'y nakatayo dahilan sa edukasyon. Hindi po dahil anak ako ng mayaman, hindi ako naging congressman dahil merong malaking panggastos para magkampanya. Hindi po, hindi kami nakamana ng malaking lupain, wala. Ang pinaka-pundasyon ng buhay at karir ko ay edukasyon. Kaya pagkatapos ko ng high school, ako'y pinilit ko na ako'y matanggap sa UP, University of the Philippines, kumuha ng AB Political Science at pinalad, naging miyembro ng UP Debating Team. Kaya nasa kolehiyo pa na ako, nakikipag-debate na ako. At yan ay malaki na itutulong sa akin sa aking pakikipag-debate sa Kamara de Representantes. Importante po sa Kamara na ikaw ay marunong makipag-debate. Kung hindi, ikaw ay ilaragay sa Committee de Silencio. Yan po ang committee ng mga tao na hindi nagsasalita sa Kamara sapagkat natatakot silang magsalita. Pero hindi po ako nagtapos sa UP agad sapagkat naging ambisyon ko na rin na ako'y makapasok sa military. Kaya ako po'y tinanggap, nag-apply ako, nagkumuha ng entrance exam at natanggap sa Philippine Military Academy. So ako'y matanggap dito, ilang libo po
ang nag-apply dito, kumuha ng entrance exam, si Cobus Mangoles ay pinalad na kumuha ng entrance exam, number 2 po ang aking place doon sa entrance exam. Ito ang aking litrato, nung ako'y plebo. Ang ibig sabihin ng plebo, ikaw'y bagong kadete. Dahil sa hirap ng buhay bilang plebo, mahirap ang buhay doon, pahirapan ka, kulang ang pagkain, kuber pagkain, hindi ka makakain dahil sa presyo sa buhay. Medyo may konting bugbugan ng konti, medyo payat tayo ng konti, katulad ng mga ibang mga plebo na kasama ko dito sa litrato ito. Pero hindi rin ako nagtapos sa Philippine Military Academy sapagkat kumuha din ako ng entrance exam sa isa sa pinakabantog na eskwelahan sa Estados Unidos. At yan ay ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ito ang litrato ko noong ako'y bumalik. Nag-homecoming. Ito ang aming building. Yan yung dormitorio namin sa background. Dormitorio yan, hindi yung palasyo yan. Dormitorio yan. At makikita nyo, ito ang lobby ng aming dormitorio. Tingnan nyo ito. Lobby, parang hindi lobby, no? Parang palasyo, parang simbahan. Ito yung bubong, bird's eye view ng dormitorio namin. At ito pa ang isang view naman ng mga buildings. Ito yung dormitory namin. Ito yung gym, field house ang tawag. Ito yung dagat. Merong mga yacht basin dyan. Tapos meron kami mga field, mga open field para sa athletics. Ito yung mga academic building at marami pang iba. Ang lugar na ito ay talagang dinadayo ng mga turista. Sapagat ito ay malapit lamang sa Washington, D.C. na nandun ang White House. Pag meron nagtutur ng Washington, D.C., kadalasan kasama ang United States Naval Academy sa Annapolis sa kanilang tour. Kaya nung ito, medyo nag-stuck up, nag-media na